Napapaaray na lang ang delivery rider na si Kuya Romel. Mula kasi sa 60 pesos lang na kada litro ng gasolina noong Pebrero, bumungad sa kanya ngayong araw ang 103 pesos na kada litro sa gasolinahang yan sa Baguio City. Kaya naman, nangangamba na ito dahil ito pa lang ang ikalawang araw ng staggered o pautay-utay na taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Bahala na bukas. Tingnan natin kung kikita, di naman tayo pwedeng tumigil eh. Kailangan natin magpatuloy para makasurvive. Tuloy, napapaisip na rin si Kuya Victor kung sulit pa ba ang pagod sa araw-araw na pamamasada sa mahal ng presyo ng petrolyo. Pero kung talagang wala na, talagang tigil na. Pagod lang. Sa Pilipinas, deregulated ang presyo ng produktong petrolyo. Ibig sabihin, walang kontrol ang pamahalaan sa presyo nito at nakadepende lang sa galaw ng free market. Ang mga ito nakasaad sa Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law na ipatupad ito taong 1998. Sabi ng batas sa oil deregulation, hindi pwedeng i-control. This is a free market. Hindi pwede i-control ng gobyerno ang presyo. So, what we do is monitoring and then we make sure that they are within the range na hindi naman exorbitant ang presyo at hindi na abuso itong sitwasyon natin ngayon. Pero bago pa man magkaroon ng RA 8479 o ang Oil Deregulation Law, alam nyo ba na ang Energy Regulatory Board noon ang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo na nakabatay sa pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng dolyar, habang sinasalo ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF ang mga pagbabago para maiwasan ang biglaang pagsirit o pagbulusok ng presyo sa merkado. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kaya isinusulong sa Senado ang Senate Bill No. 1984 o ang Act Repealing Republic Act No. 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ang panukalang batas inihaing mismo ni Senate President Vicente Soto III. Wala nang say ang gobyerno. Sa ngayon, hindi natin alam. Magkano ba bili nila? Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam eh. Di ba? Pero kung wala yan, balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. Suportado rin ito ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Itong mga oil player natin, walang pakundangan kung magtaas ng presyo. Hindi bali sana kung talagang karapat dapat. Pero ang tingin ko rito, sinasamantala nila yung deregulation law na wala tayong wala tayong control sa kanila. Dapat natanggalin yung deregulation law. Tsaka dapat kaming mga rider, bigyan din kami ng mga subsidy, hindi lang mga puro jeep at taxi. Public service din kami naman eh. May karapatan din kami naman doon, di ba? Tugon naman ng Malacanang. Nasa Kongreso na po yan. Kung ano po ang kanilang nasa saloobin, kung ano ang nakikita nilang magiging maganda para sa ating bansa, at kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Tiniyak naman ng pamahalaan na sapat ang supply ng petrolyo sa bansa, pero kaakibat nito ang paalala ng pagkakaisa sa pagtitipid sa konsumo at pag-iwas sa pananamantala. Jose Robert Inventor, RNG News.